Samantala, nakatakda na rin talakayin sa committee level ng Senado ang Anti-Political Dynasty Bill. Pero bago pa man magsimula yan, may pagbabago sa chairmanship ng komite na hahawak dito. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Tatalakayin ng Senado ang panukalang batas para sa anti-political dynasty at party list system. Ayon kay Senate President Vicente Sotto III, bilang kasama sa LEDAC priority bills sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isa ito sa nais nilang mabuong batas ngayong taon. Yung political dynasty, there will be a hearing soon para yung anti-political dynasty ma-prioritize. Also, ma-prioritize the amendments to the party list law. Nasa komite pa lang ang panukalang batas at naka-schedule na ito sa ilalim ng Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Imbes naman na si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang manguna, si Senator Risa Hontiveros na ang uupo bilang chairman. Kahapon, opisyal na kasing binitawan ni Lacson ang chairmanship ng komite. Any objection? Hearing none, Senator Risa Hontiveros is elected chairman of the Committee on Electoral Reforms. Katwiran naman ni Lacson para matuon nito ang atensyon sa mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Relinquish ko kay Senator Ontiveros yung chairmanship kasi puno na ako. Okay. Usapan namin sa caucus kanina. So, i-manifest mamaya. She'll take over as chairperson sa electoral reforms. Pero bago pa man mailipat ang chairmanship, napag-usapan na rin ni Senator Lacson at Senate President Soto ang anti-political dynasty bill. At ang target, makabuo ng batas ngayong taon na kahit hanggang local level pa lang muna ang implementasyon. Kasi medyo contentious yung issue na yan Kasi maraming guilty. Problema, may ipapasaba. So mas mainam yung may gateway ka lang, mabuksan lang. And then later on, pwede naman mag-amend, di ba? Mga i-amend yung batas, basta may pasa lang. Kahapon naman, may naaprubahan na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado na 3 panukalang batas. Isa rito ay kasama sa priority bills ng administrasyon. Ito ang Classroom Building Acceleration Program na magbibigay ng kapangyarihan sa mga LGU na gamitin ang national funds para magpatayo ng mga public schools. Bukod dito, formal na ding nabuo kahapon ang Ethics Committee ng Senado. For the record, hindi pa nako-constitute yung committee because we were awaiting for the members of the minority. It's never his fault, Mr. President. It was never the fault of our distinguished chairperson, Senator JV. Ang mga nahalal na miyembro mula sa minorya ay sina Senator Christopher Bongo, Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Joel Villanueva. Inahasahang makakapagsimula ng dinggin ang mga reklamong naihain sa kanilang komite. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.